Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Rob Rances 30 minutes ago. Isa ito si Rob Rances sa mga paborito kong DDS vlogger na palaging sumusulat ng kanyang opinion sa nangyayari sa politika. Ganito ang kanya, why the Pinks are betting big on impeaching Sara and what they're really after. Sila atat na ma-impeach talaga. Sila yung maiingay. So bakit? Ano bang talagang motibo nila? Okay, so basahin ko Let's not kid ourselves. The renewed push for Vice President Sara impeachment, fueled by the pink black and their media, NGO, and legal networks, might wear the mask of accountability. But behind the curtain, this looks like less like justice and a lot more like political baiting. Okay. Yung sinasabi nila is justisya, accountability, truth. Ganon ang mga pahayag nila. Either joint statement or yung mga press conference, mga rallies. Kaya lang, sabi ni Rob Rances, this is more of a political baiting or there's a deeper political agenda. Okay. First glance, you'd think it's about democratic ideals, but if you follow the power games of Imperial Manila long enough, you will smell what there really is. A trap disguised as a cause. And here's the kicker. This trap isn't aimed just at Sara. It's designed to let her destroy her enemies first before they strike her down too. Okay. Ito, i-summarize ko na lang ang ganda ng pagkasulat. Tinitira nila si Sara ngayon. Kaya lang, indirectly, tinitira din nila ang kalaban ni Sara. Sinong kalaban ni Sara? Ang term ni Sasasot, LBM. Lisa, Bongbong, and Martin. Yan ang LBM. So, magkalaban, LBM and Sara. Nandito ngayon yung mga pink. So, itong impeachment, tinitira nila ngayon si Sara, but in a way, tinitira din itong LBM. Okay. Pag gusto nilang masimulan ang impeachment trial, they're expecting na maraming pasabog si BP Sara. Kaya bloodbath, sabi niya bloodbath. Pag nag-trial na, lalabas ng mga ebidensya, maraming baho ng LBM camp na ilalabas si BP Sara. Kaya nga bloodbath So pag ilabas ni BP Sara ang mga baho ng LBM camp, masisira ito. So ang mga pink, nandyan lang sa tabi, pumapalakpak yan, sige, kalabang kayo. Kung kahit anong outcome ng impeachment, example, acquitted si BP Sara, panalo. Kaya lang, nasira na ang LBM kasi inilabas na ni BP Sara ang mga sekreto ng LBM. So, ito, na-destroy na nila. Example, convicted si BP Sara. Ganun din, maligaya. Kasi, pag na-convict si BP Sara, naalis na yung pinakamalakas na kalaban nila by 2028. Ang target ng Pink 2028, gusto silang magpresidente. So, kung na-convict si BP Sara, tanggal na siya. Hindi na siya makakandidato. Ang naiwan na lang itong LBM na mas madali na nilang expose. Yun po ang opinion. Yung sinasabi dito ni Rob Rances. Okay. Why the pink networks are back in the game? Naglalabasan ng mga joint statements. May mga arsobispo na, mga college of law, mga law professors, mga networks na. What's the timing
watch who's suddenly vocal. The legal organizations, the elite schools, the NGOs with long histories of anti-Duterte rhetoric. They're circling the Senate like it's 2017 again. But this time, they're not after due process. They're after a fractured landscape where they can walk in as the last moral alternative. Through this impeachment trial, sabay nilang nasisira ang kampo ng Duterte at kampo ng LBM. Dahil they're hoping na sirang-sira na ang BP Sara, no? O sila na lang ang alternative. Sila ang mga kakampi. Ganon ang opinion ni Rob Rances. Okay. Sabi niya, they forgot one thing, the diligent loyalty of the massa, ang mga taong bayan. Okay. Here's what these pinks and politicos always underestimate. The people who ride habal-habal to vote. The people who cried for Duterte when he was flown to The Hague. The people in Visayas, in Mindanao who know what betrayal smells like. The impeachment, if pushed too far, won't stay in the Senate. It will spill out into the streets, into communities, into people's heart, because to millions of Filipinos, this isn't just a trial, it's a war against the only leaders they have ever felt truly fought for them. So, nakalimutan nila ang masang Pilipino. Example, yung nangyari kay Gwen Garcia and Pambari 4. Bakit nanalo si Pambari 4? Kasi ang sugbuhanon yung masa, yung mga uplok, tama ba yung tawag? Tinawag nilang uplok. Nagkaisa ang mga uplok. O, binotohan. Sobra 300 million. 300,000 ang lamang ni Pam. Ganon din ito. Hindi nila ina-underestimate nila ang mga uplok. Mga taong masa na nasa. So, let the bloodbath begin. Kahit anong mangyari, panalong-panalo si BP Sara. And then, by 2028, tignan natin kung anong lakas nitong mga Pink, Martin, LBM na yan. Basta, kapit lang tayo. President Inday Sara by 2028. Nangunguna, pakisuyo po bago tayo basbasan ng holy water ni Father Flavi. Mamulot po ng basura. Sa may area na to, kabilang kalsada, makikita po natin yung dito sila pinagbigyan para mag daos ng kanilang event.